Buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, ito po muli ang inyong lingkod si Atty. Rene Bueno. Ngayon pong episode na to, ang atin pong tatalakayin ay tungkol sa impeachment. Yung impeachment proceedings. Paano ba to sinisimulan? Ano po ba ang mga requirements at grounds for the public official to be impeached? At gaano ba katagal to? At sino ba ang dapat mag-file ng verified complaint doon sa Kongreso? Ito ay lumitaw na usapin dahil sa napakaraming blog articles na lumalabas sa YouTube at maging sa Twitter at Facebook na kung saan pinag-uusapan na ang possible impeachment ni Sara Duterte. At maraming nagagalit, marami din namang nagtatanggol sa ating Vice President. So yan po ang ating tatalakayin sa episode na to kung paano inuumpisahan ang impeachment proceedings dito sa ating bansa. Alam niyo po itong impeachment, ito po ay nakasaad sa ilalim ng ating Article 11 of the 1987 Constitution. It involves two-step process. At kasangkot dito ang ating House of Representatives at ang ating Senate of the Philippines. So para maumpisahan ang impeachment proceedings, kinakailangang merong magsampa ng verified complaint coming from any member of the House of Representatives or any private citizen upon resolution of endorsement coming from any member of the House. Kapag yan pong verified complaint na yun na isampa na sa Kongreso, ang Speaker of the House will endorse that matter to the Committee of Justice of the House of Representatives. At ito namang Committee on Justice ay magsasagawa ng kanilang determinasyon kung sufficient ba in form and substance ang nasabing verified complaint. At pagkatapos niyan, siyempre magko-conduct yan ng investigation, kakalap ng mga ebidensya, at sisiyasatin ang mga testigo sa impeachment complaint. Pagkatapos po niyan, yan po ay dadalhin sa plenaryo upang magkaroon ng botohan. At ang kinakailangang boto ng mga congressman ay 1/3 upang ang articles of impeachment ay mai-endorso, maiakyat sa mataas na kupulungan doon sa Senado. A 1/3 vote yan para masampa ang articles of impeachment sa Senado. At yung Senado naman, once they receive the articles of impeachment, they will convert the Senate into one impeachment court. So yung mga senador, magiging hukom yan. No? At sila ang maglilitis. No? Parang mga justices yan. Lilitisin ang nasasakdal sa kasong impeachment. At ang kanilang presiding officer ay walang iba kundi ang Chief Justice of the Supreme Court. Yan ay magkakaroon ng presentation of the evidence at ipapatawag yung nasasakdal, yung mga testigo sa kasong impeachment. At kapag napatunayan ngang nagkasala ang nasasakdal, diyan ay magkakaroon ng perpetual disqualification sa public office. Yung nasasakdal, tanggal siya doon sa kanyang opisina bilang President, Vice President, or member yan ng Constitutional Commission, or Ombudsman, or member yan ng Supreme Court. So pag napatunayang na nagkasala, sibak sa pwesto yung inireklamo ng impeachment. Kung matatandaan nyo po, noong way back 2001, si former President Joseph Estrada ay naharap din sa impeachment complaint. At kaso nga lamang dito, na-impeach siya pero bago mag-conclude ang ating Senado, si Joseph Estrada ay nag-resign sa kanyang posisyon bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Isa pang kilalang personalidad na naharap sa isang impeachment complaint
ay walang iba kundi yung dati nating Chief Justice of the Supreme Court na si Renato Corona, na kung saan inireklamo siya sa paglapastangan sa tiwala ng bayan o yung tinatawag na betrayal of public trust. At sa kasaway ang palad niya, pagkaraan ng maiksing panahon after the conviction of Chief Justice Corona, siya po ay sumakabilang buhay. Siguro sa sama ng loob, inatake yata sa puso si Chief Justice. At yan po ang nangyayari, no? Kapag katapos sa House, pupunta sa Senado after the conviction, removal from office ang parusa sa nasakdal sa kasong impeachment. So ano po ba yung mga batayan, yung mga grounds na ginagamit ayon sa ating saligang batas upang makapagsampa ng reklamong impeachment laban sa isang impeachable official? Sino-sino ba yung mga impeachable official? The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman. Yan lang po kasi minsan may narinig akong vlog, yung pati yung senador gustong pa-impeach. Hindi po impeachable ang senador. Di malamang yan na pwedeng sampahan ng impeachment complaint. At ano ba ang pwedeng gawing batayan, yung mga grounds for the impeachment of this impeachable public official? Ang unang-una dyan, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, commission ng isang napakalaking krimen, treason. Yan po ang mga batayan upang ikaw ay masampahan ng isang kasong impeachment sa House of Representatives. So, sa mga articles na nababasa ko sa YouTube, ay mukhang paborito nilang pag-usapan ngayon si Vice President Sara Duterte na sana daw ay masampahan ng kasong impeachment. Pero isipin po natin, ano po ba ang gagawin nating batayan upang masampahan ng impeachment complaint etong si Vice President Sara Duterte? Meron ba siyang nakomit na graft and corruption? Meron bang betrayal of public trust? Nagkaroon ba ng culpable violation of the Constitution? Nagkaroon ba ng treason or paglapastangan sa tiwala ng taong bayan? So isipin natin, alin doon? Pero kung pag-uusapan natin yung betrayal of public trust or yung paglapastangan sa tiwala ng taong bayan, alam nyo, itong paglapastangan sa tiwala ng taong bayan ay isang malawak na termino na sumasaklaw sa mas malawak na hanay ng pagkakasala. Kadalasan ito ay tumutukoy doon sa pagkawala ng tiwala ng publiko sa isang government official. At itong basehan na to or ground for impeachment ay ginamit doon sa kaso ni Renato Corona, yung dating Supreme Court Justice na binanggit ko kanina. Dito ang ginamit ay betrayal of public trust and graft and corruption, at ang primary focus ng kanyang kaso during that time, noong 2012, ay yung pagkabigo ni Supreme Court Justice na ilahad ang kanyang Statement of Asset and Liabilities Network. So sa kanyang pagkabigo na i-file itong SALN niya, ay nakasuhan siya ng betrayal of public trust, graft and corruption. So mas malawak ang ginawang interpretasyon doon sa betrayal of public trust. Ngayon, bumalik tayo dito sa ating usapin na kung saan paboritong pag-usapan nga ngayon, itong possible impeachment of Vice President Sara Duterte. Saan dito sa mga grounds na binanggit ko kanina ang pwedeng gamitin upang ma-impeach ang incumbent Vice President? Ito po, opinion to for educational purposes. So, kung may magsasampa ng reklamo, siguro ang dapat na gamitin ay yung betrayal of public trust. Dahil it has a very broad meaning. At pwede ditong masaklaw na din yung graft and corruption, ng bribery, at lahat sasakupin ito. Like for instance,
kung nagkaroon ka ng pondo na daang-daang milyon at tapos itong daang-daang milyon na pondo na to ay supposed to be gagamitin mo for 1 year or 6 months, nagamit mo lamang sa loob ng ilang araw, wala pang 2 linggo, said ng pondo. So although may confidentiality yung funds na yun, pero spending that huge amount of money in a couple of days only, teka muna, mukhang kaduda-duda yan. At medyo mag-erode ang trust sa'yo ng taong bayan sapagkat sa gitna ng mga kalamidad, sa gitna ng paghihirap ng ating bayan na nangangailangan ng ayuda at suporta upang makatawid sa kanilang pagkagutom, sa unemployment, no, ay na desisyonan mo pang gastusin itong pondong napakalaki na worth more than 100 million ay ginastos mo lamang sa loob ng ilang araw. Medyo may erosion ng public trust yan. Merong paglapastangan sa tiwala ng taong bayan na kung saan bilang isang department secretary na kung saan dapat gamitin mo ang pondo na yan sa isang kapaki-pakinabang upang itaas ang antas ng edukasyon sa Republika ng Pilipinas, ay nagastos mo sa loob ng mahigit 10 araw nang walang malinaw na pagpapaliwanag kung saan napunta ang perang ibinigay ng gobyerno sa iyong departamento. May pananagutan, may kailangang ipaliwanag, may kailangang managot. Doon nga sa kaso ni Chief Justice Corona, isang halimbawa yan na dapat ang lahat ng public official ay nagkakaroon ng accountability, transparency, and responsibility na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Hindi porket nandiyan ka sa posisyon mo ay pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan.